Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Filipino, Third Periodical Examination, Reviewer. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Nasa programa kayo sa paaralan. Pagkatapos mong bigkasin ang tulang pambata, sinabi ng guro, hanapin ang salitang magkakatugma sa bata. Alin ang tamang tugma? A. Bola, B. Lata, C. Saging, D. Bahay. Ang sagot ay letter B, lata. Number 2. Habang gumagawa ng tula si Ana, gusto niyang magkatugma ang dalawang salita sa dulo ng linya, buhay at blank. Alin ang salitang magkakatugma? A. Gulay, B. Buko, C. Mata, D. Puno. Ang sagot ay letter A, gulay. Number 3. Sa pagbabasa, sinasabi ng guro, pakinggan ang tunog ng salitang bahay. Ito ay may diptongo. Alin sa mga salita ang may diptongo rin? A. Bata, B. Mesa, C. Sabaw, D. Pusa. Ang sagot ay letter C, sabaw. Number 4. Nagbabasa ka ng tulang pambata sa bahay. Nalito ang kapatid mo kung paano basahin ang salitang kamay. Alin ang tamang pagbasa? A. Kamayi, B. Kamay, C. Kami, or D. Kama. Ang sagot ay letter B, kamay. Number 5. Nagmamadali si Leia sa pagsusulat. Ang pangungusap niya ay blank ako mag-aaral mamaya. Alin ang tamang salitang madalas gamitin upang mabuo ang pangungusap? A. Saan, B. Ako, C. Kung, D. Nasa. Ang sagot ay A, saan. Number 6. Sa loob ng klase, sinabi ng guro, piliin ang salitang pang-ugnay na madalas gamitin para ipakita ang dahilan. Alin ang tamang sagot? A. Kasi, B. Pero, C. Kaya, D. Habang. Ang sagot ay A, kasi. Number 7. Sa poster ng silid-aralan nakasulat, maglinis, blank, umuwi. Alin ang pinakamainam na high-frequency words na ilalagay? A. Bago, B. Kapag, C. Dahil, or D. Para. Ang sagot ay A, bago. Number 8. Sa kwento, nabasa mo, umuulan, blank, nagdala si Ben ng payong. Alin ang salitang madalas gamitin na pinakamalapit ang kahulugan at tama sa pangungusap? A. Pero, B. Kaya, C. At, or D. Mula. Ang tamang sagot ay B, kaya.
Ngayon ay ating basahin ang maikling kwento at sagutin ang tanong mula question number 9 hanggang 13. Maagang pumasok si Lino sa silid-aralan dahil may paligsahan sa pagsusulat na gaganapin ngayong araw. Masaya siyang nakipagkwentuhan sa kanyang mga kaklase habang hinihintay ang guro. Ngunit nang magsimula na ang paligsahan, bigla niyang napansin na wala ang kanyang lapis at papel. Kinabahan si Lino at hindi malaman ang gagawin. Buti na lamang at lumapit si Mila, ang kanyang kaklase, at tinanong kung ano ang problema. Nang malaman niya ang nangyari, agad siyang nagbigay ng ekstrang lapis at papel kay Lino. Dahil dito, nakalahok si Lino sa paligsahan at nagawa niya ang kanyang pinakamahusay. Natutunan niya na mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaroon ng mabuting kaibigan sa paaralan. Number 9. Alin ang pinakamainam na sagot sa tanong? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Mila, B. Lino, C. Guro, D. Lahat ng kaklase. Ang sagot ay letter B. Lino. Number 10. Ano ang suliranin ng pangunahing tauhan? A. Na-late siya sa paligsahan, B. Wala siyang baon, C. Nawala ang lapis at papel niya, or D. Ayaw niya sumali sa paligsahan. Ang sagot ay C. Nawala ang lapis at papel niya. Number 11. Alin ang tagpuan ng kwento? A. Palengke at bahay, B. Silid-aralan sa paaralan, C. Parke sa hapon, or D. Bundok sa gabi. Ang sagot ay letter B. Silid-aralan sa paaralan. Number 12. Nang hindi makita ni Lino ang lapis at papel, ano ang damdamin niya batay sa kwento? A. Natuwa, B. Kinabahan, C. Nagalit, or D. Nabago. Ang sagot ay letter B. Kinabahan. Number 13. Alin ang pinakamainam na sagot sa tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Mila, B. Lino, C. Guro, D. Lahat ng kaklase. Ang sagot ay B. Lino. 14. Nasira ang baso. Itapon mo na blank sa basurahan. A. Siya, B. Ito, C. Doon, D. Kailan. Ang sagot ay B. Ito. Number 15. May aso si Pia. Palagi blank itong pinapakain sa umaga. A. Nila, B. Siya, C. Doon, D. Ano. Ang tamang sagot ay B. Siya. Number 16. Pumunta kami sa palaruan kahapon. Masaya, blank, naglaro ang mga bata. A. Siya, B. Ito, C. Doon, D. Sino. Ang sagot ay C. Doon.
17. Alin ang tamang Filipino sight word o karaniwang salitang ginagamit sa pangungusap? A. Maganda, B. Ang, C. Masaya, D. Tumakbo. Ang sagot ay B. Ang. Number 18. Alin ang Filipino sight word na pang-ugnay o pang-uugnay sa pangungusap? A. At, B. Bukid, C. Laruan, or D. Mabilis? Ang sagot ay A. At. 19. Alin ang Filipino sight word na tumatanong tungkol sa tao? A. Alin, B. Bakit, C. Sino, D. Paano? Ang sagot ay C. Sino? 20. Alin ang Filipino sight word na ginagamit para tukuyin ang pagmamay-ari? A. Kanila, B. Ko, C. Doon, D. Ngayon. Ang sagot ay B. Ko. 21. Nais mong isulat ang karanasan mo sa unang araw ng klase. Alin ang payak na pangungusap? A. Masaya ako dahil maraming kaklase at mabait ang guro kaya hindi ako natakot. B. Ako sa paaralan kahapon. C. Pumasok ako sa paaralan ng maaga. O D. Pumasok ako at naglaro ako at kumain ako. Ang sagot ay C. Pumasok ako sa paaralan ng maaga. 22. Alin ang pangungusap na tama ang paksa at panaguri at nagsasalaysay ng karanasan? A. Naglinis sa bahay si mama. B. Ako ay nagluto ng kanin kahapon. C. Sa palengke bumili ng isda. O D. Maganda ang masaya. Ang sagot ay B. Ako ay nagluto ng kanin kahapon. 23. Nais mong magsalaysay tungkol sa ginawa ninyo sa barangay. Alin ang pinakamainam na payak na pangungusap? A. Nagkaroon kami ng clean-up drive sa aming kalsada. B. Naglinis kami at nagtanim kami ng puno at nagwalis kami sa buong araw. C. Sa barangay hall kami kahapon kasi masaya. O D. Nagwalis, nagtapon at naglinis sa paligid. Ang sagot ay A. Nagkaroon kami ng clean-up drive sa aming kalsada. 24. Alin ang payak na pangungusap na malinaw na karanasan sa komunidad at may tamang baybay at bantas? Ang sagot ay letter C. 25. Mainit ang sabaw. Ang kasalungat ng mainit ay blank. A. Maanghang, B. Malamig, C. Matamis, o D. Mabaho. Ang sagot ay B. Malamig. 26. Maaga pumasok si Ben. Ang kasalungat ng maaga ay blank. A. Huli, B. Mabilis,
C. Tahimik o D. Malayo? Ang sagot ay A. Huli. 27. Mabigat ang bag ni Ana. Ang kasalungat ng mabigat ay maliit, B. Magaan, C. Mahaba, o D. Malapad? Ang sagot ay B. Magaan. May proyekto si Mia na kailangan bukas. Pag-uwi niya, nawalan ng kuryente sa kanilang bahay kaya hindi niya magamit ang electric fan at ilaw. Mainit at madilim sa kwarto kaya hirap siyang gumawa. Naisip ni Mia na gumamit ng flashlight at umupo malapit sa bintana para may liwanag. Tinulungan din siya ni nanay na maghanda ng inumin para hindi siya mapagod. Natapos ni Mia ang proyekto. 28. Sa klase, pinapili kayo ng guro ng mahahalagang detalye mula sa teksto. Alin ang tamang pangkat ng 4 na mahahalagang detalye? A. May proyekto si Mia, nawalan ng kuryente, gumamit siya ng flashlight, natapos niya ang proyekto. B. Maganda ang bahay, may fan, tumulong ang kapitbahay, masaya si Mia. C. Nasa parke si Mia, umulan, naglaro siya, kumain siya ng sorbetes. O D. Bumili si Mia ng lapis, nagwalis, natulog, nagbasa ng comics. Ang sagot ay A. May proyekto si Mia, nawalan ng kuryente, gumamit siya ng flashlight, natapos niya ang proyekto. 29. Ano ang suliranin at solusyon sa teksto? A. Suliranin, tinamad si Mia. Solusyon, naglaro siya. B. Suliranin, nawalan ng kuryente at madilim. Solusyon, gumamit ng flashlight at umupo malapit sa bintana. C. Suliranin, naubos ang pagkain. Solusyon, nagpunta sa mall. D. Suliranin, nasira ang sapatos. Ang solusyon ay naglakad ng mabilis. Ang sagot ay B. Suliranin, nawalan ng kuryente at madilim. Ang solusyon, gumamit ng flashlight at umupo malapit sa bintana. 30. Sino ang naglalahad o nagkukwento sa teksto? A. Si Mia mismo, B. Si nanay, C. Ang guro, o D. Isang tagapagsalaysay na hindi kasama sa kwento o ikatlong panauhan. Ang sagot ay D. Isang tagapagsalaysay na hindi kasama sa kwento o ikatlong panauhan. Mahusay mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!